Wife, napalingon ako sa likod ko at nakita ko si Kenneth na niyakap ako. Mula doon ay muli kaming napatingin sa tinitingnan kong view ng dagat. Lumabas kasi ako para magpahangin dito. Sandali, sumunod pala siya. I'm so happy, sabi niya sa akin na ikinalingon ko sa kanya. Why? Tanong ko pabalik. Because of this, look. Sabi niya at giniya ako palingon sa likod namin at nakita ko ang mga tao sa loob ng bahay doon sa bintana na katapat namin. Masaya silang nag-uusap doon sa sala at nagtatawanan habang ang mga bata ay andoon sa carpet at nakikipagtawanan din sa kanila. Ang gandang tingnan ng loob ng bahay, wife. Alam mo bang dream come true to sa akin? Ang bahay na pinagawa ko ngayon ay napuno na ng tawanan dahil andito na ang pamilya ko lalo ka na. Sabi niya at humarap sa akin. Nakasandal ako dito sa kahoy na harang sa terrace namin at siya naman ay yakap ako sa bewang. Alam ko kung ano na lang ang kulang. Ano? Inilapit niya sa akin ang labi niya sa tenga ko at bumulong. Ang tuluyan kang maging akin. Nanlaki ang mata ko dahil sa sinabi niya at agad siyang pinalo. Habi ang manyak mo talaga, sabi ko na ikinatawa niya. Hey wife, stop. Hindi naman ganyan ang gusto kong iparating sa'yo. Pero gusto mo pwede din mamaya, sabi niya at nakangisi pa sa akin. Kenneth, pagbabanta niya na ikinatawa niya ulit. I'm just teasing you, wife. Ang gusto ko lang iparating na tuluyan kang maging akin ay makasal na tayo. Napatahimik ako dahil sa sinabi niya. Teka, magpo-propose na ba siya sa akin? Teka habi, magpo-propose ka na ba? Natawa naman siya sa sinabi ko kaya sinamaan ko siya ng tingin. Hahaway, gusto ko naman na mag-propose sa'yo pero di pa ito ang tamang oras. Just wait, okay? Gusto ko lang malaman mo na pakakasalan kita kahit anong mangyari. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya. May tiwala ako sa'yo. Sabi ko nga sa kanya kaya niyakap naman niya akong tumagal ang yakap namin sa ganoon lang. Tunog ng dagat at hangin lang ang naririnig sa paligid namin. Huy kayong dalawa dyan. Mamaya ninyo na gawin ang labing-labing nyo. Tara na sa loob. Napatawa naman kami sa sinabi ni Grace kaya pumasok na din kami sa loob. Kinabukasan ay doon din kami kumain at nagtagal pa kami sandali hanggang sa napagpasya naming bumalik na sa hotel. Mami, babalik na naman po tayo dito, di ba? Sabi sa akin ni Aiden kasi ako ang magsasara ng pinto. Nasa akin din ang susi, meron kaming dalawa ni Kenneth. Lumuhad naman ako para makapantay ako kay Aiden. Of course, gusto mo bang dito tumira? Tanong ko sa kanya na ikinatango naman niya ng sunod-sunod. Someday Aiden, at isa pa wala pa kayong makakalaro dito. At wala din makakasama si lola mo sa bahay, sabi ko sa kanya. But mami, pwede ba nating isama si grandma? Sabi niya na ikinaisip ko naman. Well, hindi ko pa kasi kayang iwan ang bahay namin. Yun talaga ang rason ko. Marami akong masayang memories doon kaya di ko gawang iwan. Soon Aiden, okay? Di pa kasi kaya ni maming iwan ang bahay namin doon. Ako lumaki, sabi ko sa kanya habang nakangiti na ikinatango naman niya. Okay po mami, sorry po kung mapilit ako, sabi niya. No, it's okay. Let's go. Sabi ko tumayo na. Hinawakan ko ang kamay niya at naglahad kami. Iniintay na kasi nila kami. Pagdating namin sa hotel ay nagyayang maligo sa dagat ang mga bata. Kaya ayun, naligo sila. Pati ang iba pero hindi ako naligo, ayoko eh. Nakahiga lang ako dito sa beach chair at nagre-relax. Binabantayan naman nila ang kambal kaya go lang ako. Wife, do you want me to put sunblock on you? Napatingin ako sa katabi ko paano napunta to dito. Habi, akala ko ba maliligo ka? Sabi ko pero umiling lang siya.
at kinuha ang sunblock na nasa panan ko at naglagay sa kamay niya. Nagbagong isip ko, di ka ba maliligo? Kaya di na rin ako maliligo. Dapa, dali, papahidan kita. Tumango na lang ako sa kanya at inalis ang pantakip ko sa katawan. Nakaswimsuit naman ako pero di ko lang talaga trip maligo. At isa pa, di ako nagsasunbathing. Nakatago nga ako dito sa payong nitong beach chair. Ang sakit kaya sa balat ng araw. Baka dahil di pa ako nagsasunblock. Ayoko talaga. Inaalis mo yan. Tingnan mo, nakatingin na sila sa'yo. Sabi niya habang pinapahiran ang likod ko kaya napatawa naman ako. Habi, may girlfriend ka kasing sexy kaya natural lang yon. Sabi ko sa kanya. Ganoon? Gusto mo bang patabain kita? Sabi niya sa akin. Ha? Paano naman ako tataba? Sabi ko, totoo naman kasi kahit anong kain ko, di ako tumataba. Di bubuntisin kita. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Ang bulgar talaga ng bunganga ng isang yan. Pero sorry, hindi siya tatalab sa akin. Ha, Habi, kahit anakan mo pa ako ngayon, di ako tataba. Nung pinagbuntis ko ang kambal, sexy pa rin ako. Tanong mo pa kay mama. Sabi ko sa kanya habang nakadapa pa rin. Weh, payag ka na anakan kita ngayon? Sabi niya at naramdaman ko ang kamay niyang pababa sa gilid ng boobs ko. Kaya tinapik ko ang kamay niya. Habi ang kamay mo. Sabi ko habang lumingon ako sa kanya na ikinatawa niya. Why? Naglalagay lang ako ng sunblock. Inosente niyang sabi na ikinaharap ko. Inalis ko kasi ang sunglasses ko. Dumapa ako kaya kitang-kita niya ang pag-ikot ng mata ko. Tinuloy niya ang ginagawa niya sa akin hanggang sa naramdaman ko na naman ang kamay niya sa may puwet ko. Habi, mahiya ka nga, nasa public place tayo. Mahina kong sabi sa kanya. Why, pahayaan mo silang mainggit. Sabi niya pa. Isa, pagbabanta ko na, ikinasuko niya. Ha, oo na. Niloloko lang kita, wife. Sabi niya at hinalikan ako sa labis sandali. Tapos na ata siya. Harap ka, sa harapan naman. Sabi niya sa akin. Wag na ako na lang, baka kung ano pang lamasin mo. Sabi ko na ikinatawa niya. Wife, I'll behave na, promise. Gusto ko talaga ako maglagay nito sa'yo. Kaya wala akong nagawa at pinayagan na rin siyang isuot ko na rin ulit ang sunglasses ko kasi maliwanag ang langit. Habi, dandahan, nakikiliti ako. Sabi ko nang nasa hita ko na siya. At tahimik lang ito kaya napatingin naman ako sa kanya. Hoy, anong tinitingnan mo? Gulat kong sabi sa kanya at pinag-cross ang binti ko. I'm just thinking kung ganoon pa rin ang itsura niyan. Sabi niya at ginuso ang pagkababae ko na ikinapula ko naman. Kenneth, sigaw ko sa kanya at tumakbo naman siya kaya tumayo na ako para habulin siya pero huminto siya at tinuro ako. Kapag ikaw tumakbo ng nakaganyan, sisiguraduhin ko iika-ika kang maglalakad bukas. Lalo akong namula, sinabi niya at dali-daling sinuot ang pantakip ko sa katawan at hinabol siya. Kaya ang ending, naligo kami pareho. Paano dun tumakbo si Kenneth sa dagat? Kaya naligo na din kami. Napuno ng tawa namin ang dagat. Dahil sa paghahabulan namin, hindi naman ako lumapit doon sa malayo kasi takot ako sa malalim. Di ako marunong lumangoy pero dahil makulit si Kenneth ay hinila ko papunta doon. Kaya ayun, halos lintana ako kung kumapit sa kanya. Habi, pag ako nalunod, sabi ko sa kanya habang mahigpit ang kapit ko sa leg niya. Wife, trust me, di ka malulunod. Ako ang kasama mo, okay? Sabi niya kaya tumango na lang ako at nagtagal kami doon hanggang sa leeg niya. Matatangkad kaya sa akin yan. Habi, tara na, pagod na ako. Sabi ko na ikinatingin niya sa akin at naghihikab pa ako. Ang likot kasi ng asawa ko kaya ayan, pagod na. Sabi niya kaya napangiti na lang ako at nagpabuhat na talaga sa kanya habang paahon kami. Wala na pala sila at bumalik na sa hotel, naiwan kami. Paano kanina pa sila naliligo eh?
Buhat-buhat niya ako nang umakyat kami sa taas at naligo na syempre di kami sabay no. Inaantok na talaga ako kaya nahiga na ako sa higaan nang makapagpatuyo ako ng buhok. Wala dito ang kambal pati sila mama kasi andun sila sa kwarto ng magulang ni Kenneth. Alam ko lahat sila andun pero di na kami pumunta. Alam naman nila Tutulog ka na wife? Tanong niya nang makalabas sa banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Sanay na ako dyan dahil palagi kaming ganito sa bahay. Tumango lang ako sa kanya. Okay, magbibihis lang ako at magpapatuyo ng buhok. Tatabi na din ako. Sabi niya kaya pumikit na ako. Alangan namang panoorin ko siyang magbihis, diba? Maya-maya ay naramdaman ko na tumabi na siya sa akin at niyakap ako. Sleep well, wife. Sabi niya at niyakap ko rin siya. Nagising ako na wala na si Kenneth sa tabi ko. Nagulat ako ng gabi na pala. Hala, ang tagal ko palang natulog. Sa pagkakaalala ko, 4 kami natulog. Agad akong tumayo at lumabas ng kwarto pero nagulat ako nang may kandila sa baba at may mga petals ng rosas sa sahig. Madilim din ang paligid at tanging ikaw lang ang nasa glass ng kandila ang nagbibigay ng liwanag. Tinignan ko kung saan ang diretsyo ng daan na ginawa na iyon at nakita kong diretsyo siya sa teres. Kaya naglakad ako papunta doon. Ang gandang tingnan ng dinadaanan ko sobra. Di ko na-imagine na mangyayari sa akin to. Siyempre, alam ko naman kung sino ang may pakulo nito, si Kenneth. Paglabas ko doon sa terrace, ay nakita ko ang mga taong may pakana ng lahat ng ito at nakatayo habang nakangiti sa akin. May hawak pa siyang tumpok ng bulaklak para sa akin. Habi, ano to? Nagtataka kong tanong sa kanya. At nakita ko din na nakahanda ang table doon na mayroong candle sa gitna at may mga pagkain. Siyempre, paborito ko. Lumapit siya sa akin at hinalikan muna ako sa labi. Surprise! Nakangiti niyang sabi at binigay sa akin ang bulaklak na ikinangiti ko naman. Habi naman puro surprise ka na sa akin tapos ako wala naman akong surprise sa'yo. Sabi ko na ikinailing niya. No need to surprise me, wife. Masaya na akong nakikita ang reaction mo kapag sino-surprise kita. Nakangiti niyang sabi sa akin at iginiya ako sa upuan. Wow, ang ganda naman ng view. Sabi ko habang nakatingin sa may dagat at bilog na bilog pa ang buwan. Tamang-tama talaga para sa setup namin. Mas maganda ka, wife, sabi niya kaya pinamulahan naman ako doon. Habi naman, kanina mo pa akong pinakikilig. Well, that's my plan. Tawang sabi niya kaya napailing na lang ako. Let's eat, wife, mamaya sasayang na tayo. Sabi niya kaya tumango na lang ako sa kanya. At nagkukwentuhan kami habang kumakain. Nang matapos ay tumayo ito at lumabas sandali. Tapos maya-maya ay narinig ako tugtog ng sweet dance. Habi, saan galing ang tugtog? Tanong ko nung bumalik siya dito. Over there, turo niya sa may itaas ng pinto ng terrace. At napanganga naman ako nang may makita kong speaker doon. Ang galing! Can I have this dance, wife? Napangiti ako sa kanya at hinawakan na ang nakalahad niyang kamay sa akin. Kapwa kami nakangiti sa isa't isa habang nagsasayaw hanggang sa natapos ang kanta. Thank you, Habi. Sobrang sweet mo. I love you. Sabi ko at hinalikan siya sa labi na ginantihan naman niya at tumiwalay din kami mamaya-maya. Welcome, wife. Para sa iyo at I love you too. Sa kabuuan ng bakasyon namin na to sa resort nila ay talagang napakasaya at napaka-memorable. Lalo na mga surprise sa akin ni Kenneth. Hindi ba siya naubusan ng kaswitan sa katawan? Kinabukasan noon ay umuwi na din kami at bumalik na sa normal ang lahat. Babalik na ulit ako sa trabaho dahil ang tagal kong nawala. Kakahatid lang namin ni Kenneth sa kambal at tinatid rin niya ako sa company habang siya naman ay papasok din daw sa company niya. Pero babalik din ang lunch at dadaanan ako. Don't stress too much, wife, okay? You too, Habi. I love you. I love you too. Kumaway pa ako sa kanya nang umalis na din siya kaagad at pumasok na ako sa loob. Sa pinaka main entrance kasi kami dumaan. Kaya ayun, nakatingin sa amin ng mga tao at employee ko.
Pero carry lang, wala naman kaming ginagawang masama. Besides, boyfriend ko siya. Kaya natural lang iyon. Habang papunta na ako sa taas, binabati nila ako. Lahat, kaya sinusuklian ko naman. Miss Ara, agad na tumakbo sa akin si Alicia at niyakap ako ng napakahigpit. Wow, mabuti at ayos ka na. Nag-alala kami sa iyo ng sobra. Sabi niya sa akin na ikinangiti ko naman. Mukhang alam nilang lahat ang nangyaring aksidente sa akin. Kaya pala tanong sila ng tanong kung ayos na ba ako. I'm fine now, Alisa. Don't worry, hindi naman ako napuruhan. Mabuti at nakalabas agad ako sa kotse. Sabi ko, tumiwalay na siya sa akin. Yun din ang rason kung ba't hinatid ako ni Kenneth kasi wala na akong kotse. Nasira na daw sa aksidente. Ang sabi niya, mas okay na siya na lang ang maghatid sundo sa akin. Dahil mag-aalala na lang daw siya kapag ako lang mag-isa sa biyahe. Nag-overprotective siya sa akin. Pati sa kambal pero ayos lang. Mas malalaman ko na mahal niya kami. At isa pa, mas gusto ko ngayon. Hindi naman siya makasasakal kasi mas nakakakilig pa nga oh. Diba, landi ko? Mabuti talaga, Miss Ara. Alalang-alala kaming lahat sa'yo. Sabi niya na ikinangiti ko naman. Thank you, Alicia. By the way, mag-ready ka ng meeting sa lahat ng employee. Sa first floor dahil kakausapin ko kayo para sa darating na anniversary ng kumpanya. Sabi ko na kinatuwa naman niya. Matagal na kaming magkasama ni Alicia kaya masasabi ko ng parte na din si Alicia sa journey ko dahil magkasama kami mula nung una pa lang. Pumasok ako sandali sa office at maya-maya ay tinawag na ako ni Alicia at sinabing ayos na daw kaya bumaba na kami. May hawak akong mic nang magsalita ako, parang marinig nilang lahat. Alam kong excited na kayong lahat para sa darating na 6th anniversary ng Celery Company. Naghihiyawan naman sila dahil sa sinabi ko, kaya napangiti ako. Gusto kong maging motif ng party ay masquerade ball. Mas lalo silang natuwa dahil sa sinabi ko. Taon-taon talaga ay nagpapaparty ako at nagpapalaro na din sa kanila at raffle. Siyempre, share your blessings. At isa pa, kung wala ang mga employee ko, hindi lalago ang kumpanya kaya malaki rin tulong at malaki ang pasasalamat ko sa kanila. Dapat lang nabigyan sila ng biyaya. Ito ang pinakarason kung bakit kayo pinatawag. Alam kong aware kayo sa mga anak ko. Ang kambal at alam ko na rin alam ninyo ang issue tungkol sa akin at kay Kenneth. Sabi ko na kinaingay nila. O Miss Ara, bagay kayo ni Sir Kenneth. Sabi nila kaya napatawa pa ako. Well, nakikita ninyo naman siya palagi dito. Pero di pa rin ako nagsasabi kung ano nga bang meron sa amin. Ang bala ko ipakilala siya sa lahat sa anniversary pero dahil employee ko kayo, sasabihin ko na agad kasi may mga press na dadating dito sa araw na yan. Mas natuwa silang lahat doon. May nagpupunta din ng mga press sa amin dati pero hindi kasing rami ng pumupunta ngayon lalo na't billionaire ang boyfriend ko. Si Kenneth ang ama ng kambal. Sabi ko sa kanila, Miss Ara, alam na namin. Nung unang araw pa lang na magkasama kayo. Alam na namin lalo na't kamukha ninyo pareho ang kambal. Napailing na lang ako sinabi ng mga employee ko. Alam na naman nila pala eh. Oh well, that's good. Pero ang gusto ko kasi, wag munang ipaalam sa publiko ang tungkol sa anak namin. Kaya wag sana kayong magtataka kung di namin sasabihin ang tungkol sa kanila sa buhong. Sabi ko at nagsing ayunan naman sila. Miss Ara, naiintindihan ko po. Diba guys? Sabi ni Alicia na mas ikinangiti ko dahil sumang-ayon silang lahat. Thank you guys. So aasahan ko na ang lahat ay magpapaganda at magpapagwapo, okay? Siyempre hindi mawawala ang traditional na nagaganap kapag anniversary. Kaya mag-enjoy kayo for sure. That's all, thank you. Nagpalakpakan naman sila at sumigaw na dahil doon. Umakyat na rin ako pataas pagkatapos ko noon at kinausap ko sandali si Alicia para sa ball na magaganap at alam na niya ang mga gagawin. Sa isang araw ng anniversary kaya pinaghahandaan na talaga namin yon. Sana maging maayos ang lahat.